Dito naman po sa mga alaga nyo na mga dumalaga, ano? Ito, mga ilang buwan na po ito? Ano na yan? So, 7 months. Ibig sabihin, boss, dito sa mga baboy nyo, bago nyo pinapulutan, ilang months nyo inaalagaan? Bago nyo sasabihin, oh, ready na pa, pwede na ano. mga 5 buwan. Mga 5 months, okay na. Tapos saka nyo talagang nire-ready pa. Ayan. So, eto boss, kapag pinagbili nyo yung mga ganyan, magkano yung average nyo kapag dumalaga na ganyan kalaki? Magkano yung bentahan ngayon sa market? Kapag yung iba, gusto nila dumalaga na kaagad yung bibilhin. Mga sa tingin nyo, magkano yung pinag-ipon? Pagbuuhan, Pagbuuan. hindi na kilo. Hindi na. Kumbaga dumalaga ha, na gusto ng iba, ay ayaw ko na mag-alaga ng mula biik. I-ready na ng dumalaga. Mga magkano yung presyuhan ng ganyan? Pinagpisa natin ng ng 10. Mga 10K pataas Oo. ang mga dumalaga. Yun ay doon sa base sa pricing na mababa yung presyuhan ng baboy ha. Oo, Pero ngayon, yun. since biglang tumaas, yun yung presyuhan na 130 pa yung baboy. Pero ngayon, biglang tumaas, siguro mga 15, 18. Ganon. Ganito pa yung mga presyuhan. Tapos eto, boss, mga 3 dumalaga, no? Sa ganyan, boss, paano nyo naman pinapakain yung mga dumalaga na ganyan? Ito pa kain namin sa umaga at hapon lang to. 2 beses na lang to. Dalawang beses lang. Ayan. Ay, Pag ilang kilo naman yung napukonsumo nila, boss? ano lang, bali 4 kilo bawat isa. Bawat isa. Purong pins din po yung ano. Oo. Nag-try po ba kayo, boss, na haluan ng ata o... Ata na to ang pinapakain namin ngayon. Ata. Oo, ata. Ayan. Pero sa ganyan naman, ayos naman ito. Oo. Ayan. Ata at saka mas may halo. Kumbaga, para at least hindi talagang, ano pa rin yung health nila, ano, talagang yung katawan nila maganda pa rin. Kasi kung masyado naman kasi mataba, Apo. kung gawin mo inahin, Opo. hindi naman nahanap lang ng laki. Opo. Mataba. Oo. Pero ito tamang-tama lang po yung katawan nila. Ano. Oo. Sa ang maintenance naman po niyan po sa mga gamot, paano? Mga pangkuna. Ano na, ganito pa lang kalaki sila. Opo. Kapag na to. Opo. May mga bakuna na yun. Opo. Tapos ngayon, hindi na kami bakuna sa kanila. Saka ito, Oo. ano? Pag meron silang sakit, Saka tumatawag lang. kami ng doktor. Kumbaga yung technician na talagang ano. Pero ito regularly pong pinuporga din itong mga alaga nyo. Oo. Tuwing mga every month po o Sa isang buwan, at sa 2 buwan, ako, isang beses. Once in every 2 months. Ayun, maganda naman ano. Kasi hindi naman sila kumapaya. Oo. Hindi naman sila sa kain nila. Ako. At saka ang maganda dito sa inyo, boss, is talagang maganda yung surroundings nyo. Talagang komportable. Ito, basta sabi natin, baboyang walang amoy, malinis. At saka talagang nakita naman natin yung health ng baboy. Talagang kitang-kita sa katawan nila. Ito, boss, mga inahin mo, mga ilang taon nyo na pong alaga ito? Ano na to? Magdadalawang taon din. Magdadalawang taon. Sabay-sabay na po sila? O... Pwede na una ito. Oo. Mga ano na to, mga apat na taon. Magpo-4 years. Oo. Opo. Ang baboy po ba, paano po yung lifespan ng mga inahing baboy bago natin sabihin na, o sige, ano na natin, dispose na. Mga ilang taon bago nag-decide na gano'n. Hindi sa pero hindi na sa mga anak, maliliit. Maliliit na yung mga Maliliit na anak. yung mga anak na, tapos Saka. wala nang gatas siya. Oo, Pwede na eh. saka po. Pero usually, maabot ng mga 5 years, 6 years. Depende sa... Depende sa ano kasi, Aba. sa ilahe kung gusto pa niya magpakasta, tapos Kaya pa. manganak pa siya, Opo. kaya pa. Aba. Pero pag hindi mo na maliit na yung biit niya, Opo. hindi na namin na ano, Opo. binibigyan namin yung alayo. Aba. Alayo. Oo. Tapos sa ganito naman sir, ano yung pinakamaraming na numero na pinakamaraming inanak ng inahing baboy nyo? Alin man dito sa ano? Ito. Sino may pinakamaraming inanak? Ito. Mga ilan po yung pinakamaraming? Ang pinanganak to, 15. 15. Yun na yung Ayun na pinakamarami. ang pinakamarami. Ayan. So, kumusta naman po yung experience niyo sa pagpapaanak? Hindi naman po nahirapan? Hindi naman, kasi pag mga anak sila, Opo. na nakikita pa naman nakahiga na,
Nandiyan ako, katabi na ako Opo. sa kanila. Opo. Ayun, labas na diin, may kulungan ako dyan, may basahan na ako. Hinahawakan ko na yung bit, pulasan ko. Opo. Kasi pasok sa, tutulad ko ng puso. Opo. Pinagin ko siya. Kumbaga dire-diretso na. Oo, dito na. Ayan. So, ano po mga preparation boss yung ginagawa niyo bago manganak yung baboy? So, okay lang po ba naliguan yung baboy bago sila manganak? Yung mga inahing baboy? Oo, kung malapit na sila mga anak, kailangan sila, magawa. Kung bilang ka ng, ibang araw. Opo. Pinapaliguan ko yan siya ng, bago mga anak. Opo. Para malinis yung paglalaro. Opo. Tapos, dinadiet rin po sila. Oo. Paano po nagbabawas kayo ng pagkain sa kanila? Yung bago sila manganak? Ano na lang, dalawang tabo na lang. 2 tabo nila hanggang sa manganak sila. Mga sila. Tapos after po nila manganak, mayroon pa po kayong ibang mga ginagawa para maging healthy yung mami chick at madaling maka-recover. Ay, wala naman. Ang ginagawa ko, pakainin ko sila. Opo. Tapos, kasi pag mga kasi daw, Opo. hindi ko ba tayo lang isang araw, isang gabi. Kumbaga nakaano Oo, nakahiga lang yun. Opo. Ayaw pa kumain. Ginagawa ko, pag tumayo na, Opo. bibigyan ko ng pagkain. Opo. Sa tubig, pagkain na. Pero, hindi namin binabasa. Opo. Hindi siya pinasa. Hindi. Yung Pinahin sa kalbo. Opo. Bago namin paliguan, kung wala na yung i-adjust sa kanya na. Opo. Opo. Hindi naman po kayo sir nakaranas na yung inahin, nag-aapakan na yung mga piglets, hindi naman kayo nakaranas ng gano'n. Hindi naman. Mababait naman po yung mga inahin na to. Kasi may kasi kami dito, may harang na ano yan. Kumbaga, Oo. kaya pala may butas. Oo. Ito, pinapasok dito yung mga tubo-tubo. Oo, yung mga tubo na yun. Ayan. Yun, yung mga tubo na yun. Okay. Para yung parang katulad pala na ito. Yun. Ayan. Nakadikit. Kasi pag wala kasing tubo to, Opo. na mga anak to, Aalis-alis siya. hindi mo sa mabantayan. Oo. Kasi mangagat ka, saka ito matapon ko pag may Oo. Pag may BPS. Ayun ang ginagawa ko. Hinarangan ko sa gitna. At least maganda po yung ano. Dito naman po boss sa kulungan na ganito. Maganda, yung maaliwalas, at saka yung hangin, lusutan. Masasabi ko, baboy ang walang amoy. Paano niyo po na-design? Sino po yung tumulong sa inyo para mag-design ng ganitong baboy? Ano naman, yung kasi may amo kasi ako eh. Opo. Isa naman ang nag-design dito Opo. na ganito ang gagawin na tulungan. Opo. Kasi nung ako to ng alaga dito sa kanya na ginawa niya ako, Opo. tulungan ito pa lang. Simple pa lang na ganito. Oo. Oo. Tapos sabi ko, anuhan na lang kako natin. Damihin. Padamihin na natin. Oo. Ayun, ito no. Nagpagawa pa rito ng tulungan. Oo. Kumbaga, ito yung unang area. Oo. Tapos, sumunod na lang to. Tapos ito mga pundasyon, mga poste, sunod na rin. Oo. Pa isa-isa. Oh, hindi, lahat na tinayo na ng buo. Kumbaga, dito muna nagsimula, tapos saka na dinerecho na, sige, isang set na. Maganda po, at saka talagang malinis. Ito talagang maganda yung pagkagawa. Tapos ito, matitibay yung mga bakal. Talaga yung mga elemento ng baboy yung walang amoy, nandito. Talaga pinagawa ko na gano'n. Opo. Pagdating naman po sa water source, hindi naman kayo nahihirapan sa tubig. Hindi naman, kasi may kami, may water pump kami Galing doon sa deep well, Oo. sa poso. sa puso. Ayan. May Mas hose kami. mabilis po, At least mas maganda kapag ganun. So, kumbaga, menos gastos, mas mabilis. Isaksak lang namin. Diretso. Kaya palabas talagang malilinis yung kulungan ng baboy. Talagang Oo. kitang-kita na laging nami-maintain. Tapos yung mga baboy, super healthy. Talagang mga Oo. malusog at saka mga magaganda. Ano namin. Sulit na sulit. Dito boss, sa baboyan na to, ilang piraso yung isang bagsakan binenta? Nagpa-partner ba kayo dito na yung full blast talaga? Oo. Ilang piraso yung pinakamaraming baboy na binenta sa isang bagsakan? Yung una namin, 17. 17. Magkano ang presyuhan yon? Ano lang yun, 130 lang. Mura, Doon sa 100, okay lang ba Tingnan natin. So,
Kung 70 na baboy times 130, ano? Tapos ilang kilo yung average? Ano, sabihin kami ng 80. 80 kilos. Oo. Times 80 kilos. Tapos may lubinta sila. Tapos, pero suma total, mga ano yung average ng bigat ng mga baboy kapag pinaglahat-lahat na? Ano mga? Mga 85 o Oo. Mga 80. mga 80. Okay lang. Kapag gano'n, halos parang mga 180 plus tao. Kaya ano, doon sa 180k plus, tapos ganun karami na baboy, mababa yung price. Sulit ba yung pag-aalaga? Nakukuha rin ba yung puhunan, boss? May ano rin, May ganansya rin kahit pa paano. oo, may kita rin. Opo. Hindi kami nang binta na Na walang kinita. Walang kinita. Oo. Mas maganda po yung gano'n. Ano? At least okay nga po kasi bilhin mo dun sa presyuhan na 130, napaka-challenging. Ilang buwan nyo pong ilalagaan nyo? Hello. 3. Mas maganda yon, lesser na buwan ng pag-aalaga kasi yung iba inaabot ng 4 months, 4.5 months. Pero at least sa inyo, 3. So, mas makakabuelo, no? Kasi dun sa iba, sa 130, hirapan sila na makakuha ng tubo, ano? Sa 130. Ano pong sikreto nyo para at least maging profitable yung, at least kahit na mababa yung presyuhan ng baboy sa pagkuha sa inyo, kumita pa rin. Wala naman kami sikreto na. Oo. Na Basta magandang pag-aalaga lang. Tapos mas maiksi na pag-aalaga. bilog na bilog yung baboy. Oo. Oo. Sa pagkain naman, 3 beses kayo nagpapakain. Oo, sa isang araw. Ayun. So mas maganda guys yung ganun para at least yung baboy, kumbaga full blast mabilis ang pagpapalaki. Yung iba kasi minsan pinapahaba pa yung pag-aalaga. Ayun nga. Pero at least hanga ako guys kasi 130 medyo may pinita pa sila. Ayos yun, ayos na ayos. Pero dun sa iba nating mga katropa, sa atin din, medyo mahirap ng palusutin yung 130. Pero sa kanila na ilaban nila, na ilusot nila. So maganda yun, nakakarinig tayo ng mga experiences at saka mga karanasan na gano'n. Tapos sa ganitong klase ng baboyan, na malinis, maganda yung management, maganda yung feeding program, maganda yung pakain, at syempre maganda yung environment. At nakita naman natin kung paano yung sistema nila ng pag-aalaga sa kalinisan ng baboyan nila, hindi nakakapagtaka na within 3 months na pag-aalaga, may ibenta at may dispose nila yung mga baboy. May ikling panahon ng pag-aalaga, boss, ano? No, may click lang. At sa maiksing panahon na yon, talagang kikita sila. Kasi kung patatagalin pa nila, medyo malulugi sa Ayaw, lugi ka na. sa bahugan, no? Sa apat. So magandang strategy yun. Maiksing, kapag mura yung price, maiksing period ng pag-aalaga, dispose agad yung baboy, patabayin ka agad ng mabilis na pagpapataba at ayos, sulit para may habol yung kita. Sir Buboy, maraming Buboy, ano po? Salis po. Buboy Challenge. Maraming salamat po sa pagpapaunlak niyo sa amin na mabisita itong baboyan at may pakita sa amin yung uri at saka pamamaraan nyo ng pag-aalaga. So, isang kahanga-hanga na hog racer dito pa rin sa Camarines Sur. So, saludo kami at marami pa rin kayong alaga despite na medyo bumaba. Last year, napakababa ng presyuhan pero ngayon, medyo maganda na ako. At least, ito. Yan yung sinasabi ng mga nakausap natin sa Bicol Agri Summit na pwede kayong mag-downsizing kasi mababa yung presyuhan ng baboy pero siguraduhin niyo na may stock pa rin kayo para kapag tumaas ang presyuhan, panalo kayo at kasama kayo sa kikita. Ayun, katulad na ng mga baboy na to guys. February biglang tumaas. January 130, 140 pa no? Oo. Ngayon February biglang nag 190 in the matter of 1 month lang guys. So ang taas ng tinaas, baka March mag 220 pa. Kaya pasok na itong mga katulad na ito. So isang strategy guys, kung nahihirapan kayo, mag-downsizing lang at ilaban ninyo yung baboyan. Tapos para at least kapag biglang umikot yung presyuhan, mas madali kayong makabalik. Ayan, katulad na ito. So isang ehemplo, yung presyuhan cycle galing sa mababang presyo papunta sa mataas, kailangan lagi kayong may stock para at least kikita kayo ng malaki sa negosyo ng baboyan. At para makahabol rin kayo, maging profitable yung business ninyong baboyan.